Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, kadasig lang sang tiyempo naton. Biyernes na kita karon nga adlaw, Abril 23, tuig 2021. Diri sa Metro Bacolod nagtupa ang ulan. Karon nga aga indi gid man madamol, sinyalis na bala ini nga ang igo sang maulanon nga tiyempo ang pagkambyo amo na bala ini nga panahon. Kahit talipos-puso na kita sa bulan sang Abril, gina-expect naton nga ang bulan sang Mayo mangin maulanon tapos ng summer season. Hopefully, nga ang pag-ulan magadala ini sang pagbangon sang pilag ka mga mangunguma kapin pagin ngang ila nga mga talamnan kang ila mga ginataliuma nagasalig sa patupa. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:15 in the morning. Mga ka-aksyon tang naga-monitor via on air kagamuman sa online. Good morning sa inyo. Mga ka-aksyon naton in the whole Negros Occidental. Dari man sa siyudad sa Bacolod, Panay area, Guimaras. Kutob sa malabutan sang aton sininga pagpangalagad. Sa mga online listeners and viewers nga nagasuporta, nagasunod na karon nga aga, napagi sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod, amuman sa YouTube, good day, anuman nga oras sa inyo, ginahamtangan. Mga OFW nga mga Ilonggo, mga naga-istar na o kung mga residents na sa nagkalain-lain nga mga nasyon, dira sa Middle East, sa Pungsod Amerika, din ka man nga bahin sang kalibutan, bisan diri sa Asia, na mga Asian countries, nga mayara sa mga Ilonggo nga nagamonitor nga nagasupport sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid ka, good morning. Halin diri sa amon niya sa Metro Bacolod ang amon pag-abi-abi gid sa inyo padayon nga pagsakdag kag pagsuporta sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano mga dalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Oh, by the way, may special kita karon nga bisita. May isa ka congressman, ang anay House Speaker, mangin dinapit sang Aksyon Hotline. Ipabati dugay ang iya sining mga pilaman ka mga plano, no, kag mga reaksyon man sang anay House Speaker sa pila ka mga issues kapin pagid may mga ginabuko, may mga ginaplano ini siya, no, nga iduso naman agod makabulig ang ayuda bill, no, for the third time nga ibulig sa mga nahalitan bangod sa padayon ng pag-igo sang pandemya. Pagbakuna sa mga senior citizen sa Bacolod magaumpisa na karon nga adlaw. Inaang mismo ginapalayag ni Mayor Evilio Bing Leonadia sa iya recorded video nga ginapadala kagabi kag isa ang Aksyon Radio Bacolod nga nagabaton sini. Siling sang alkalde tisubong na ang rollout, no, ang pagpatigayon sang vaccination
sa mga senior citizen. Ti magsiling ka senior citizen, halos tanan nga sektor sini may senior citizen mo. Halin sa mga doktor, halin sa mga manunudlo o pakadto sa mga manunudlo. Balasin o diri nga senior citizen, ipaklarify ko ina karon dugay kay Dr. Chris Rungon kung balasin o nga mga senior citizen diri ang ilakip nila as ara sa priority list sang magabaton no sa vaccine or bakunahan sining nga vaccine today sa Bacolod City. Pila bala kabilog ang target sang syudad nga mabakunahan nga mga senior citizen. Sa sining mga senior citizen, pila bala diri sa ila ang nag-decide nga mabakunahan especially ang may mga comorbidities. Kabalo ka ara sa senior citizen, ang medyo risgo kag delikado nga magpabakuna kag ara man sa ilahanay nga may ara sang hisitant in the sense nga ti sila ang may mahina nga immune system according mismo sa mga doktor o kon health expert. Amo na gani nga mga tigulang, I'm sorry to use the term, ang may mga edad na or mga senior citizen hambalan gani sa gobyerno sa mga otoritista ho hindi ka mo anay halagwa no gina-discourage ng government hindi lang anay kamo maghala ka ginuwa kay kadelikado kamo ang pwede malatnan sang COVID-19. Pero subong because of this rollout na sa vaccine para sining nga mga sektor ibaluon tay karon kunano ini sino kag pila kabilog ang target sang city nga mabakunahan karon nga adlaw may listahan na bala ini o kon sino lang magagadto sa NGC da amo na ang ila sini nga bakunahan. Ano pagin ang mga istoryahan nga balita karon nga aga oy may isa ka top 9 most wanted person nga taga Cebu pero diri na aresto o diri na dakpan sa area sang Negros Occidental. May mga na-recover ang special unit sang PNP sa ila sining nga pag-operate no somewhere in Negros Occidental no sa Northern Negros. Ano pagid after sang pag-transfer na sa registration kapon birthday Royal Battle kuno ni sa 2022 matabo sa Bacolod. Politika nang ginestoryahan nakaplastad na. Sino mga grupo sining ekspektaron na naton by 2022? Filing sa COC sa October ginapaabot nga mangin masingki na timong pisa na ni balbalanay na ni daw. Believe you me, amo na ni ang umpisa sang linagumba sa politika. Ay pila bagi karon ka mga update nga atong tutukan man diri sa inyo pala tuntunan aksyon na hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang nga yung update sa sining rollout sa vaccine para sa senior citizen nga kahapon ginpalayag ni Mayor Evilio Binglo Nadia. And joining us this morning is Dr. Chris Rungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sang Bacolod EOC. Doc, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Art, mayong aga sa pagpalabati sa inyong programa. Good morning, Bacolod. Salamat, kid, no, sa time na ginatag mo. Doc, i-check ko lang, karon nga adlaw, schedule na ini for the vaccination sa mga senior citizen. Pila ang target, kag expected na ton nga bakunahan today, Doc? Bali sa subong sini, no, correct mo sa Aksyon Art, no, paagi sa instruction sa atong pinananggang mayor na si Mayor Bing, ma-roll out na kita sa ato ng mga senior citizens subong ni adlaw. So sa subong sini ang ato na targeted na ara sa master listing is ara kita nga 150 subong ni adlaw diri mapapakuna sa new government center kag may ara man kita nga apat ka simulation exercises lang pagaywaton sa barangay Vista Alegre, sa barangay Villamonte, sa barangay Singkang, kag sa barangay Mandalacan. May mga senior citizen pang kita nga naka-line up sa diri nga mga simulation exercises naton or dry run sa sini nga mga vaccination centers naton sa siyudad sa Bacolod. So total mga lapit-lapit 350 ang atong mabakunahan subong adlaw Action Art. Ini sila ang gamiton sini sa ila nga vaccine. Amo ni Sinovac, Doc?
Yes, Aksyon Art, Sinovac, no? Kaya napagwa naman ang tatlo ka-ahensya sa gobyerno na amo ni sila ang nagasiguro nga safe, sure, kag secure ang mga bakuna naton. Amo na siya ang Food and Drug Administration, ang HTA kag MITAG, gin-authorize kag pagwa sila sa advisory nga ang Sinovac vaccine safe para sa mga katigulangan 60 years and above. Pero ini ang vaccine nga allocation na gamiton naton, amo ni siyang ginpadala last time or bag-o ni siya yung allocation for Bacolod City? Amo ni siya ang nag-abot sa aton sang ligad na 3,000 additional na doses. Pero may palaaboto naman kita bago matapos ang bulan na ini nga additional pagid nga Sinovac kag Sputnik 5. No? Amo na siya ang bakuna gikan sa Russia kag ang aton regional office sa DOH6 nagambal man sa aton nga hopefully may maabot pa rin nga bakuna, mas damo pa rin maabot sa bulan sang Mayo. Very good. So ano ang panawagan naton, ang expectation, bala may mga listahan na ni or pwede pa ma-accommodate sa city ang mga walk-in o magkadto dito ng mga senior citizen kapin pagid sa mga lugar nga may simulation exercise? Yeah, sa subong sa Aksyon Art, gina-prioritize naton amo ang nakarehistro sa aton nga online registration tool kada man nakaparehistro sa aton nga barangay. So subong sini ang atong naging opera sa kutob sa nagparehistro on a first come first serve basis, kung magsulod ang imo ang ngalan, ikaw ang number 1 sa master list, ginatextan ka kag sa text nga na ginapabalo ka kung ano ka nga adlaw makadto sa vaccination center, ano nga oras para at least mag-guide ikaw. So isa ina, tapos ang ikaduha, kung ang barangay tiyempo niya na nga siya ang sa schedule, mahatag kita sa listahan sang tanan nga mga senior citizens sa kabarangayan, kag ang atong barangay aton sila i-assign nga sila mismo ma-remind sa mga senior citizen nga sa amon nga adlaw kung sa amon nga oras makadto sila sa aton nga vaccination center. Pero ang iba na wala pa diri na include sa nauna nga listahan Aksyon Art, gina-encourage sila nga magparehistro na kadto na kamo sa inyo mga kabarangayan, or if not sa aton nga bacolodcity.gov.ph may ara kita dira nga link para sa aton nga online registration. Pero kung why kaya ma-register, kag why ka pa nakapalista, meaning bisan magkadto kasubong mangin walk-in ka based sa mga lugar ni nga may ara sang vaccination program o kung roll out na sa vaccine, hindi ka directly lang nga i-register dito kag ma-qualify. Yeah, pwede ka makakadto pero ang obrahon lang alay sa imo, maparehistro ka lang. Tapos ang obrahon naton, ibutang ka naton sa quick substitution list. Kay tibase karon sa iba nga mapabakuna nga katigulangan, may ara sa ila nga taas ang blood pressure or may ginabatsyan sila, ma-deferred sila, or wala sila na qualify sa aton nga screening, pwede kang maka-replace sa sila nga manog vaccine naton. So pwede gito, wala kita may turn down nga mga bumuluyo naton nga gusto mapabakuna, galing sa subong may limitado pa lang ang aton nga supply. So ang aton nga obrahon, kung sino una nakaparehistro, siya nang aton nga bakunahan. Yes. Since nga mayon naton kuan man na bakunahan na kag si Mayor Bing sa nabaluan naton senior citizen, kumusta by the way si Mayor Bing, why man sang mga ginbatyag siya after sa tong ginturukan siya sang vaccine? Yes, no, makalipay naton nga ipabalo sa aton nga pagpalamati nga ang aton nga mayor after sa nabakunahan, wala gid siya may na-experiencehan nga adverse effect following immunization, no? Kag ang pamatsyag niya gani do nagbaskog pagid do nagnamit pagid ang lawas niya after siya mabakunahan, ang iya mga blood pressure, ang iya mga vital signs normal, ang iya mga oxygen saturation normal gid. So he is in a good very good state of health, excellent gid after siya mabakunahan sang aton nga AstraZeneca. Now, since nga kundi subong to halos ang tanan nga sector sa primero medical workers, subong arat na senior citizen, anong mga yara sa next in line nga priorities nga mahimo this month of April may roll out man sa vaccination na doc? Yes, Aksyon Art, no? So sa aton nga prioritization sa Group A, after sa senior citizen, manaog kita sa mga with those with comorbidities, ina may mga hypertension, diabetes, asthma, mga dialysis. Pagkatapos sila manaog kita sa other frontliners and uniform personnel, and then makadto kita sa indigent population. Okay. Now, duwan na lang kabagay. Number one, ang BCPO, kundi may request to ang BCPO director nga magpatigayon sang surveillance testing sa tanan nga members ng Bacolod City Police Office. May ara nagta-schedule kung saan din patagiyon nun, Doc?
Yes, Action Art, no? Kaya nakita naton sa ligan na sinimana, may mga nagpositibo kita ng mga uniform personnel, which we all consider them as our frontliners, no? Ang ato mga bagong mapaganihan sa pagbato sa isang COVID-19. Siyang na-monitor na sa Emergency Operations Center, kita insida na magkipag-angot, no? Kay Colonel Casido, kag gusto nato mag-conduct isang surveillance testing sa tanan nato mga uniform personnel. So magasugod ang atong surveillance testing sa buwas, Sabado kag Domingo, kag sa Madason na Sabado kag Domingo. So may ara kita ginalat na tuwa ka weekend para sa atong mga kapulisan para at least una maging ma-determine nila kung positive or negative sila sa COVID. Ikatuwa, maging safe sila sa ilang mga pamilya, sa ilang household. Kagabi na gid, maging safe sila sa mga tao nga ginaatubang nila sa adlaw-adlaw nila nga mga responsibilidad. Okay, so at least that is a good news. Pero isa na lang, kumusta subong ang latest nga real-time nga case sa Bacolod City nga nabaton sang EOC? Pati sa aton subong ni, no, ang sa aton na datos subong sa Department of Health, no, may ara kita nga 48 fresh cases, may ara kita nga 748 active cases, kag may total cases kita subong sa siyudad sa Bacolod na 6,917 Action Art. Okay. So bali ang real-time subong dok amo na ni siya ang ma-appearman karon sa hapon. Yes. Kaya ang subong ang authorized lang nato ni i-release na data Action Art, amo ang data nga nagasunod sa aton nga Department of Health na dashboard. Para at least consistent kita sa tanan nga announcement sa tanan nga post nga pag-uon naton as far as COVID-19 bulletin is concerned. That is very good. Okay, kung kaisa naga-confuse ang tawo, kay kapin pagig ko may real-time may pagwa, halimbawa si Executive Director M. Ang dason may iban pagid nga mga city officials nga may mga statement man on cases, kaysa ka-confuse ang tao sila nga ano ini, kapon pa ni, bago ni, kung amo na bala, mas mayon na nga officially from DOH na mismo nga record sa dashboard nila para isa na gid lang ka number. Yes, Action Art. Pero kung sa Action Art, kung nag-pick up kita sa real-time data, akin na lang nato na i-release, agud to para mapabalo ang publiko sa real situation nato sa siyudad sa Bacolod. Para at least kung mataas ang kaso ta, maalarma sila, maghalong sila, kag hindi sila sagad kalagaw, kag hindi sila sagad kagwa, kag labi na gid, kinandan ma-observe gid nila ang minimum health protocol, no? Muna paggamit sa face mask, face shield, distancing, kag labi na gid ang ato paghugas ng kamot. So that's why ang isa nato nga ginahanyo, no, Action Art, kasi sa paglibot naton, ginakalipay naton ang bayanihan spirit, ang gugma, aragid, no, sa tagsa ka mga Bacolod nun. May mga initiative kita nga community pantry. We are happy of these initiatives. Galing ang aton lang gina-remind ang aton mga organizers na let's make sure na ma-coordinate kita sa aton mga kapulisan, sa aton mga kabarangayan, para at least mabuligan kita sa pagpalinya, mabuligan kita sa pagsustenel sa distancing, kag pag-obserbar sa minimum health protocol gid nato, no? Kay kinahanglan ang tanan nga nagapila dira, naka-face mask, naka-face shield, may distancing, wala nagilistoryahanay, para at least hindi siya maging isa ka source sa paglapta sa COVID-19 diri sa atong syudad sa Bacolod. Sige, on that note, Dr. Chris Sorongon, thank you so much for the time. Halong gid permi. Yes, salamat gid Action Art sa atong permi ginahambal, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod, halong ug yan Bacolod. Aksyon Hotline. Ang executive o kung ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, Dr. Chris Sorongon. At least, siling niya, ining rollout sa vaccine, hindi lang gali sa New Government Center, pati gayunon. Gina-expect, madamo-damo nga mga senior citizen, ang ara na sa listahan, nga turukan o kung bakunahan, karon na, nga aga. Di may ara man na mga simulation exercises sa pilag ka mga barangay nginlawag kaina ni Dr. Chris Sorongon. Now, kung ikaw senior citizen, nga willing ka nga magpabakuna, actually, pwede ka makakatuto, pero hindi, why nagapasiguro si Dr. Chris, kaya may mga process ina. Nga, try pag-abot mo dito, i-qualify ka na yun, no, kaya may mga testing pa na, may mga check-up pa man na mo. Ti kung magkadto ka to, most likely matabo, ti i-listing ka ni Guro Anay, i-proseso, kag way takbalo kung may mga vaccinees, dira nga mag-isol, nga hindi magdayon, ti pwede ka siguro magkabulos, dira. Alas 8:22, Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time, diri ko anay sa inuhan ko lang para
diretso ko later. May ara kita special nga bisita karon nga aga. Kay gusto naton inipamatian man ang pilag ka maimportante nga ma-update sa nasyonal. Ti sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2, isa ini si anay House Speaker Alan Peter Cayetano, no? Isa ka kilalang abogado nga nagabulig man para gid sa pag-away sa COVID-19, no? Kag assistant, especially sa pumuluyo nga apektado bangod sang pandemya. May mga plano siya kag may ara pagid sang additional nga kas-assistant sa ayuda nga ginatinguan karon nga mapasar paagi sa kay former House Speaker Alan Peter Cayetano, no? Ti amo ni siya ang 10,000 ayuda bill nga ginatinguan niya. Ti may mga problem kabalo ka, may mga concern mo nga kung kaysa daw pigaw bla, daw pigaw ang system bangod nga ti initanan bag-o eh. Ti may mga reklamo nga mo na delay, way ga pala riyong ginahatag, nga mga ayuda nga ting iba gani may kinasuhay pa. Yari siya rin nga ang isa sa mga bisita naton, ang former House Speaker Alan Peter Cayetano. Nasa linya po natin ngayon ang isang kilalang Kristiyanong leader, batikang abogado at mababatas na patuloy na nagmamalasakit sa mga Pilipino sa loob ng halos 3 dekadang serbisyo sa bayan. Ano po? Patuloy niyang nilalabanan ang katiwalian at itinaguyod ang malinis at may pananagutan na paglilingkod. Ang espesyal nating panawin dito po sa Aksyon Hotline, sa Aksyon Radio Bacolod ay isang 3-term congressman, cabinet secretary, 2-term senator at speaker ng House of Representatives at walang tigil ang trabaho para mabigay ang pinaka-best sa bawat Pilipino. Simula 2016 po, naging katuwang na siya ni Pangulong Duterte sa pagsulong ng mga programa at batas na magbibigay ng maginhawang buhay sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na naipasan ng Kongreso ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 para palakasin ang laban kontra COVID-19. Para magkaroon ng puhunan ng bawat pamilya sa panahon ng pandemya at mabigyan ng bagong pag-asa ang mga apektadong sektor, sinusulong niya naman ngayon ang 10K Ayuda Bill para sa pamilyang Pilipino. Mga ka-aksyon, mga kaibigan, siya ay walang iba kundi ang Speaker of the House. Joining us this morning is House Speaker Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po. Welcome po sa Aksyon Radio Bacolod. Magandang umaga, Art, at maayong aga sa tanan. Sa Bayanihan 3, nanindigan po kayong hindi sapat na magkaroon ng panandaliang solusyon lamang para masagip ang mga apektadong ng pandemya at buong ekonomiya. Paano po ito, Mr. Speaker, makakatulong ang sinasabing direct stimulus para mabigyan ng bagong pag-asa ang bawat pamilyang Pilipino po? Well, balik lang kita dun sa mabod ang taan, di ba? At dinala natin ang Kongreso sa Batangas. Then a few months later, nagka-COVID, agad natin pinasabayanihan 1 and 2. Habang ginagawa natin to, nagtatrabaho, nagdadasal, pareho ang conclusion namin, naging Kristiyano, Muslim, o anuman ang naging religion, na yung dalawang karakteristik ng Diyos, yun din ang gusto ng tao sa gobyerno. Yung pong pag-ibig at saka yung pong maaasahan, no? So, kailangan po natin ng programa at gobyernong maaasahan. So, wala naman pong nagsisisi sa atin nung nagka-COVID kasi biglaan yon. So, yung Bayanihan 1 and 2, pantawid yon. O kumbaga, nalulunod, sinagip mo o pinapunan mo ng di ba, ng salbabiga. Pero ngayon po, ibang sitwasyon na 1 year na, tapos alam natin kung at least for the next 2 years it will be with us. Alam natin na ang ayuda at saka ang bakuna ay napaka-importante. So kailangan natin magpasa ng Bayanihan 3 na hindi lang pangsagip, no? Or in other words, it has goals, it has programs, and may sistema na maasahan natin. So, ang pinaplano kasi nila is mga 500 million. Huling-huli na tayo kasi all over Southeast Asia, tayo lang ang $10 billion o 500 billion pesos ang stimulus. Ang Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia,
between $20 billion na to $75 billion ang ginawa last year. No? Sabi sa akin ng mga ilang ekonomista at saka financial manager, 1 to 2 trillion, then nakapokus talaga agriculture, tourism, health, education. Sa nakalipas na 2 linggo ng pamimigay ng cash aid o ayuda sa ating mga kababayan na nakatira sa mga lugar, halimbawa NCR Bubble Plus, nagkaroon muli ng mga kaguluhan lalo na sa sistema, listahan ng benepisyaryo at sa batayan ng halaga ng natanggap ng bawat pamilya. Kung sakaling maipasa ang panibagong ayuda sa Bayanihan 3, paano kaya magiging mas mabilis at maayos ang pamamahagi ng ganitong tulong pinansyal sa milyon-milyong Pilipino na apektado ng pandemya po? Well, alam mo, dito sa Taguig, simple naging formula talaga namin to just take advantage of all the technological advances, may survey system kami. So lahat ng may diabetes, mataas ang yung may high blood, yung po may hika. At alam namin dahil may database kami, hinahatiran namin sa bahay ng gamot. So ngayon, kung magpapadakong ka, all you have to do is to go to Trace Taguig app and then bibigyan ka ng QR code, ite-text ka na kung saan sa sentro. Pagka napila ka na yung form, babalik ka, sasabihin mo, Juan, o kaya Maria, o 6 kayo sa bahay, 2 kayo magtatrabaho, pero natanggal, sa dole kayo. Sinero inyo, stop yan. Kailangan lang talaga may political will tayo at leadership para gawin yan. Opo. Finally po, sa iba't ibang panig ng bansa, nakikita natin ang mga inisyatibo ng mga grupo at komunidad kung saan nagtutulungan sila sa panahon ng pandemya. Paano po magkakatulungan ang iba't ibang sektor para maiahon ang ating mga kababayan sa hirap na dulot po ng COVID-19? Sagutin ko yung question mo by an example, halimbawa sa inyong lugar, God forbid, pero halimbawa may malaking sunog o grabing bagyo o lindol, ang inyong himpilan, agad-agad magbibigay ng news alert. At nandyan na sa himpilan ninyo yung emergency numbers, diba? Ng bureau, ng police, emergency center. Kompleto kayo sa number ng kapitan, konsehal, mayor, governor. Ang mga sponsors nyo, usually, ang mga negosyante sa lugar nyo, so sigada nyo kung magpapahingi kayo ng donation ng goods para i-impake. Kung kayo ay malapit sa Red Cross, siguro meron na rin kayong pag-uusap. And then, dun sa mga pare, sa mga ministro, imam, pastor, usually may contact na rin, di ba? So, kung nangangailangan ng tulong, dito kasi yung environment ecosystem. So, ganun din sa local governments. So, ang tanong lang kasi, bakit ang national government gumagawa ng one-size-fits-all, kaya yung pondo na iipit talaga sa Metro Manila o sa national government. So, dapat gumawa lang ng policy. Halimbawa, sa COVID, sabihin lang ng national government, minimum health protocols. Tapos, eto yung mga, kumbaga, signal number 1, signal number 2, signal number 3, kumbaga sa bagyo. Pero dapat yung pondo, implementation at planning, ibigay mo na sa lokal. Kasi yung lokal ay in touch with yung mga sektor na binanggit ko. Katulad din ng inyong radio station. Diba? On that note, Mr. Speaker, maraming salamat po. Ano po ang mensahe ninyo finally sa mga taga-Bacolod at sa taga Negros Occidental po? Yan sa tumatabakan sa Bacolod Negros, please continue to pray not only for the province and beautiful city but for the whole country. At asahan niyo po, pag open ulit ng session, ialaban po talaga namin yung malaking stimulus program o recovery program para yung mga importante sa inyo katulad ng turismo, yung pag-aaral ng inyong mga anak, health at saka syempre agriculture. At yung iba pa hong yung digital economy ay magkaroon ng buhay at magkaroon talaga ng incentives. God bless you at maraming salamat po. God bless po. Aksyon Hotline. Ayos, ang House of Representatives sa Taguig Pateros kag ang former nga House Speaker of the House of Representatives Alan Peter Cayetano. Aksyon Hotline. Alas 8:31 na Aksyon Radio Philippine Standard Time, pagbalik ta. Damo pa kita mga issues nga pag-istoryahan, Battle Royale Silinigov Lacson matabo ginkumparar niya pa. Nga kumadayon gidman kay ti kahapon na dayon na ang pag-silo sa voters registration ni former Congressman Albi Benitez from 3rd District. Nagsaylo ang iya voters registration sa Bacolod City kahapon.
damo ang nagulupod sa iya nga mga opisyales sa probinsya sa Negros Occidental padulong sa Comelec, halin sa simbahan, mga supporters nga nagkaladto dira sa Comelec. Ti kun wala malang ka purpose tuod, no, kag kun way kag man plano personally nga magpapili is Bacolod nga ala pa kamo abiya ka mo ni man, no, ka himo sa mga morning activities nga para ipaybalo sa tawo. Hinisad yan balantayan ni siya man konsigo lakson pa Battle Royale in 2022 para sa Bacolod City. Karon lang kay try tay pamangkuton si Vice Gov Ferrer kay ang bali Vice Gov siling niya sunod sing mana lang doy timing niya kung sa birthday niya kuno may announcement man siya nung matabo siniman. Oh, aber grabing politikano pagka-silo ni Kong Albi sa voters registration niya halin sa supporters siya mga kilala niya nga mga kaalyado so sa Facebook balbala na hindi amak na umpisa na dayo no. Kaya mo na yung beauty sa politika kung mangutos ka pierdi ka kung may ginamos kang ginatago preparahan mo na no kay kung ano man ang imo sining nga mga baho nga ginatago pagwaon na sang kontra mo nga sadto kaalyado mo sa politika. Now, pamangkot, sino ayhan amangin mabakod sa palabuton nga 2022 election? Sa bulan sang Oktubre, ina-filing sang COC. Kapag file niyo sang COC, automatic, you will be considered as official na nga kandidato. Pero ang ga-effect lang na galing kung mag-umpisa na ang campaign period para sa mga kandidato. Pero tiyan mo na siling sang iban mabahagid ang kwarta sa Bacolod. Di ko magbaha siguro pasi amo ning rason sang DPWH sa Aksyon hen sang ginpanapas ng kahoy kay padakuon nila ang drainage kay may magabaha sa Bacolod sang kwarta. Siling sang taga DPWH panapson tagahoy kay sa 2022 may Battle Royale, may pagbaha sa Bacolod. Hindi ya literal nga baha nga tubig, kwarta kuno. Pati mga taxi driver kay na may mga analysis mo. Siling nila ang amon paglantaw ni siling niya pare sa 2022 kung magbundakan na ini. Di ni magnubos 3,000 gurong buto mo ikalain may mga ginapinsan man sila sinila mo na ni pagbato namon sang medyo dako-dako ang problema sina mo ano pagbaton mo kung way kay mo kaparistro para bilang butante sa Bacolod hingagaw na ka mo paristro para makabuto ka mo at the end of the day ang ginaistoryahan ta kung madayon gid man ang gina-expect nga Battle Royale diri sa Bacolod City by 2022 election, ang importante nga kung sino man sa uling mapalaron kay ang ginatlantaw naton nga ay ni sila magapapili kung dayonon gid man ni Kong Albi nga plano for Bacolod City and kung mangin opisyal gid man siya kandidato sa pagkaalkalde ti kabay pang ang bottom line sinitanan sang ila tinutuyo amo ang public service. Public service pagpangalagad sa pumuluyong Bacolod nun. Umpisa pa lang niya. No? Damo pa nga mga balantayan naton in the coming days. Amo gina siya. Ang beauty sang eleksyon. Ang beauty sang demokrasya. No? Kung may kandidato kinasuportahan, ako nang advice sa inyo, please, respetuha ang imo sinikilala, ang imo abyan, bisan himata mo pa, bisan utod mo pa, bisan amay mo pa, ginikanan mo pa. Kung ano yung iya sinipanindugan kapag pati, sino man niya suportahan, pagustuhin na siya. No, kay iya niya pagpati, kag iya niya kabubuton kung sinong suportahan niya kay eleksyon ini. Kay karon hindi na eleksyon, ang guwa siya na karon, kung pilitay, kag kung sino yung gusto lang naton nga ibutang da, kundi hindi na eleksyon, kundi seleksyon. Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:48 na. May nagkontak na kay Aksyon Boy. Nga kwaon siya sa linyada sa Battle Royale. Kwaon sa linyada. Sandiyan, no? Damo na ganun. May mga sulu-survey na nagaguluwaw. Din ka sining nga eleksyon. Sige, puwerte. Ayos. Ari mga mensahe na iyo, ngagin na padala nyo antes ang iban paginaton nga mga tupiko nga talakayon karon nga aga. Now, good morning lang kay Sir Joval Trinidad, Siling Action Art. Good morning and God bless. We're watching, monitoring from Cabancalan City. Greetings from sa ilan, no? Listeners and viewers. Gatamyaw man siya sa mga listeners and viewers. Si Kelly Jelly, siling Sakay Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Alex Monteza, Bia Jonathan, Michael Jun Season, and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Good morning from US. Now, may ginpadala siya, 50 stars. Salamat gid Kelly Jelly. Elizabeth Malakag Gamala. Good morning. Please greet Shirley Nacion on her birthday today. Thanks a lot. God bless. More power to ARB. Nariza Ruiz Ilari. Action Art, good morning. Listening here. Thank you. Jacqueline Martinez. Good morning. Ara man, si Ma'am Kelly Jelly Galeo, siling niya, liog man ko greet kay Mr. Art Biboy Villasor of CMO. Sectoral also sa family ko sa Barangay Pandanon DSB, kag sa tanan nga members ng EFC from US, halong people. Abaw po dati, salamat kita. Jacqueline Martinez, niya ang akon pamilya dira sa RSB, watching from Cabanatuan City. Melvin Solidares Abdo, watching live from Malingin, Bago City. Mga senior, mapabaksin kamo, halong di kamo. Kung may balatian isa ka senior pondo, nga balatian ano nga vaccine, i-check pa sang doktor ang ila, kaugalingon, yes. O diretso vaccine na lang. Hindi na pwede nga i-diretso, nakikabudlay siya na. Clarification lang, Action Art. Hindi to ang balindok surungon, tig gina-assist pa na iya. Christine Minies Villalobos, good morning man sa Energy Fans Club, sa tanan nga taga Barangay Pandanon. Munit Gabuan Inlao, Araman, si Melvin Solidaris Abdo. Halimbawa, kung may mabaksin, ang isa ka senior, ano ang mga komplikasyon o wala dapat klaruhon nila? I-explikar man na sa mga senior citizen, kaya sila ni ang, kuhan mo, sila ni ang mabudlay bla. Okay. Siyempre may mga comorbidities, nubo ang immune system. Si Chris Careful Javier Tanatan, good morning. Monitoring, watching FB Live from Tinubagan.
Shout out lang bilog nga Region 6 salong gid kita tanan baw nagduging si virus damo na gid positive. Elvira Pada, Grace Smithon Cousins, sa Manville Royal siya monitor, thank you. Melchorita Ferrer, good morning man. Dona Navarti Macario, Ceres Chavoso, Di Anton Diaz, good evening, Aksyon Art, ang senior magpa-check up muna sa ila doktor before magpabakuna. Yes, that's a good advice. Romy Alconza, Jocelyn Libon Dispoho, Ronnie Mananghaya. Base next year madula ng COVID, madeclare sa mga politiko ng epektibo ila ginaobra. Hay grabe, watching from Saudi Arabia. Juliet Cabristante, Arman Regalado, silingya tamiyo ko amon agot, Andrea Regalado sa advance happy birthday para buwas. Giselle Franco, Raymar Beranyo Lingosti, Haraman Mary Ann Perez Bilarmino, silingya patamiyaw family Perez, happy fiesta sa Recreo Pontevedra. Erwin Gonzalez, namin ning picture ni Erwino kay si Ruwan at Kinson, si Kwan bala? Si Mr. Bean. Oh, sa Maawa. Mimi Erminda Duping Atong. Morning. Sir Leo, bro, Leo Talaban, ha? Bro, may agadra from Barangay Manghanoy, La Castillana. Arangka na, silingya. Giselle Apple Florentino, Leog Dami Aksyon Art, akong pinalangga ng father-in-law, Tatay Danilo, sa 65th birthday today. Salamat kita, happy birthday sa kay Danilo. Tatay Danilo, dira ha. Happy birthday. Jolina Alpay, silingya, si Manok nga Pula. Oh, Jessica Ilostre. Kapamati ko kadadlaw sa inyo. Salamat gid. Giselle Apple Florentino, thank you. Lito Dayap, paring Jerry Chopoy Magbanwa, a.k.a. Lipong. Silingya, good morning. Monitor lang kami ha. Amo man si Tita El Malusok Pulidario kag retired Major Paterno Turala. Madam Huma Lumina, na Heaven, good morning. Via Jonathan. Carlo Bricks Akota, good morning. Silingya, from Dukay family, kapamati Permikiven King. Alex Montesa, Sir Art, nagdako ang kumpiyansa sa mga pumuluyo. Bahin sa threats ng COVID, ang una, nga rason na mo ang may vaccine na ta. Amo na kun nga agrabi ang paglumbayag sa magkabataan sa dalanon with or without permission sang ila mga ginikanan. Maski silingya o ang mga old nato no kung mga senior citizen, miski face shield, wala gagamit kung ara sa pampubliko nga salakyan. Kag mga merkado nangin irresponsable na ang pumuluyo. Tungod siguro may vaccine na Sir Art. Amo nang isa gatag kumpiyansa balang public. Alex Montesa, silingya mandanlog kag maulanon nga adlaw sa imo. Wow, salamat halong gid Sir Alex Montesa. Nya palihog ko Sir Tamiaw kay abian ko Going Zone. Elson Jr. Albao sang Phuket, Thailand. Taga Thailand siya. Leonard Picok Balcoma. Good morning. Thank you for listening. Joy Ann Ogdamin, monitor lang kami barangay Natu, Zone 8. MGS Candido Hildori, monitor sa Sumag. Corazon Villasis Gayo, watching from Binalbagan. Tisay Kabansagan, good morning. Thank you man for listening. Si Jeneline Kag Mika, gamonitor man sila kuno si Jeneline Kag Mika. Thank you gid, may gid nga pagmonitor. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Para sa mayong mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:59 na. Ayos, damo pa nagpinadala sa mga mensahe pero pakanunan ko na dugay-dugay no, ang mga mensaheng ginpadala nyo sa Aksyon Radio Facebook page. Sige. Isailuan ko si Councilor Archie Baribar kay kapon ko na-interview naton si Councilor John. No? Nagamonitor si Councilor Archie. Siling pwede man ko komento, makahatag reaction. Remember, okay naman to siling gani ni Councilor John. Okay naman to naklaruhan naman Pero timayogid nga mapatian man si Councilor RGA, no? Para at least mabatian man sa mga kaaksyon ta kung ano exactly ini. Kay di amo gina, no? Hindi ka mo matingala kung isa may mga debate, may mga gangal na mo nga pag sa konseho kung may sesyon sila ti ang pagdebate niya normal na, no? Aling kiti amo na bla kung isa kung hindi masawaan sa upod mo yung mga ginapasulod mo nga mga argumento, ti kuan gid mariaki lang na, no? Pero ti amo na siyang part sang democratic nga sa isang panghiman o panggobyerno, ang governance. Anyway, hibaloon ta niya ang sa part naman ni Councilor Archie Baribar. Online sa Hotline. Joining us this morning is Councilor Archie Baribar sa aton nga linya. Councilor, how are you? Good morning. Yes, salamat gid Action Art. Good morning sa imong tagpalamati. Salamat kisa time no na nawagi ko sa imo kay tikapon si Councilor John nag-schedule siya for interview and then I know nga medyo may background ka na sa mga ginpalayag niya kapon, parti man lang to sang debate niyo man. Kag atong motion niya balang at isang ulido na klaruhan naman to kadong ibawi imang gani nga daw ang guwa balang nga bawion niyo pa iya ang iya sining ma-abstain pa siya sa na-approve na nga runo ti daw naklaruhan naman to, Councilor. Yes, matok hapon medyo nag-singkay lang ang sugilanon kay we were trying to explain it sa other side. Actually ang letter ni Consial Gamboa was all right, no? Except for the last paragraph.
Mm-mm. Ang last paragraph, naghahambal, wherefore, I manifest my abstention to all Rono, past and future, for the cutting of the trees. No? So, ining ang tinaga nga manifest my abstention to past, to all Rono nga past. See, that is very controversial. Because there is no such thing as undoing your act after it was approved by the collegial body. So, ang gina-explicar natin sa do nga, hindi na pwede ginmuno ko gani sila, nga siling ko, this is the second time nga na-encounter ko ini nga sitwasyon. Ang first time, wala pa ko na sa konseho, na-observe ako sa council santo, may isa ka konsehal santo nga atong pagpas plus ang CRRA nga controversial. After months nga dilimbatihay, napasar na nila ang CRRA, nagtindog siya kang mag-file sang manifestation man nga ginabawi iyang boto kag nag-abstain na lang siya. Kundi dutayan lang ko mahulog sa akong kalupuan. Gani nga siyang nakita ko hiniliwat, siling ko lang na bala ang tinaga nga past. Kaya why di na iya problema kung nang imo yang nga sulat, nagahambal ka lang sa imo intensyon sa palabuton. Pero kung hambal kaya nga ang past niya, i-undo nimo, so kabudlay naman ako kung amo kita sinatanan, nga ang aton gali mga buto dire subject sa lastikong istoryahanay, na pwede mo mabawi sa punta, we are playing into dangerous grounds kay ang aton nga institution will not be stable anymore. So amo na nga medyo sanguli na okay man si Konsyal Gamboa nga dulaon na lang ang tinaga nga past. No? So okay man ginote lang namong kay bangod sila nga istoryahan ay. Gani man at least no ang iya man to react sa kahit ang gwato do Poncio Pilato lang manghugas kay mo yan daw sinya daw ako ya good kuya kay actually gintunaan siniya bangod sa mga reaksyon sa mga netizens mo. Di mo gani siling ko ang istorya sini mga public official kita nga wala kita sang daw tinindugan. Kaya kung pwede ta malanggali mabawi ang aton nga punto de vista, kung mag-react ang publiko, di ang publiko na lang ang aton sang gunian panlunsod. Diba? So, siling ko, we have to suffer. If it is unpopular, we have to stand by it. Ano mo na karon kay nagkalautod na. Diba? So, maybe proactive kita, may mo kita sang policy, may mo kita sang ordinansa as far as cutting of trees here in the city of Bacolod. Okay. Why natandaan ko na Aksyon Act isang ang mga kahoy dabla sa may Laksyon extension, alin dira sa may Magsaysay Avenue pakadto dito sa Alihes. Sang pinangutod na daan tanan nga kahoy nga sa Mid-Island. Si Archie Baribar na ang nagtindog kag nagkubra ka upod kami ni Konsyal Lopez sabi. Pero ay kasang may mo kaya mo lang hambal sang DP. Kinanglan malaparo na di ang dalan i-issue ang kwaon ng mga kahoy. So these are things that come in our years as in our days as a public servants. May mga bagay kita nga himuon nga hindi popular. Hindi popular pero basi pila kadlaw daw maatagan kita nga necessary man no. Di subong maglabay ko dira sa Laksyon extension, kita ko nga mayo ng dalan, malapad ng dalan. I see the wisdom of also nga inanglan ipahigad o utdo na itong mga kahoy nga na dirastungan. Yes. Sir, so that is it. Gani man. Anyway, thank you gid sa time man kag pagsalig sa Aksyon Radio di at least nagpa-register ka gid nagatag man sang time mo. Now, kuan talaga jutay nga reaksyon mo ay kay kapon to daw grabe. Siling ko daw ang Bacolod City Gulpi man lang nagpangibabaw kung politika ang pagambalan ba transfer pa lang ani sa voters registration daw gali nagumba ng Bacolod City Councilor. Yes, kaya mo to siguro ang naginagumba kay may antisipasyon nga sa idalom sang gutom lang pandemic yan ini. Kung magsulod gani ang politika do may pag-asa kay may ginastuhanay na naman. No? So nga akong lantaw ginlantaw atong Salvador del Mundo atong Aksyon kahapon kay nalantaw nila nga may matubod gid maanaw gid ang kwarta. Gani. So dito sa nagtunupod.
Siliguan na gubasi ko na mo ng advancing paminsaron sa DPWH, luwas nga kwaon to kayo nagagubas dalan, basi pa nakuha lang drainage ka may pagbaha di sa 2022 sa Bacolod. ay, kabay pa nga hindi lang amos na. We trust in our people's integrity to discern kung ano ang mayo para sa siyudad sa Bacolod. Kung para ang mayo ang intensyon o kung ang aksyon nga napaproba na. Yes. Pero ano naman, after sa tuloy pa man kamo ka meeting, no? Being part of the group of Progreso subong nga nagbatsyag bis Mayor Bing? Actually, dugay na kami meeting, no? Na antisipar na inatanan. Siguro basi may meeting pagid nga paabuton, but we are confident that our people who would discern nga kung anong mahal para sa syudad, makita na nila kung diin padulong ini kung amo sinang development. Sa paglantaw ko, ang dagan subong daw ang tanan nga mga mayor sa bilog nga Negros Occidental, ulihan nila si Mayor Bing. Siling ko rin dyan, kay ang mga board members to, mga mayors to, natuto siling kunano ni man, pulihan na si Mayor Bing ni. Oo, nagbago ang pamulitika na ton. Ang butang balod, agawon gid sa probinsya ang siyudad sa Bacolod, matindog lang ang taga Bacolod sina. No? So anyway, talang tawon niya kay siling ni Gov niya Battle Royal ni do Guanzon Montalibano ning enkwentro sing una magamuning. Why? AMFM ni, hindi ni kay Battle Royal. AMFM. So lain-lain nga wavelength ni. Ang problema lang kay diri sila nagsulod sa siyudad sa Bacolod nga ginapamatian sang Bacolod diri AM. TFM band sila ya, lain yung frequency nila. Lain yung frequency. Hindi ni Battle Royal. Okay. Kundi ng Royal Cash ini Royal Cash. Sadya ni. Anyway, sige dugagan tala ni kilawig pa man to, Oktubre pa man ang filing sa COC yes, salamat gid. We are confident that our people will discern what is good for Bacolod City. Sige, salamat kay Councilor. Good morning. Salamat gid. More power sa imo Abian Art. Aksyon Hotline. Ay, siling ni Councilor Archie, okay naman lang to. Kay ito nang guwa sina. Balog akong member ka sa council. Once ka ma-approve yun na, it doesn't follow. Pariblas ang ordinansa. Papasar ka sa isa ka ordinansa, kung hindi siya popular, mabot gidang tiyempo ang tao, masiling nanong klase ordinansa mo na, way na pulos na, way mo na, kung ikaw ya ang kwan, ikaw abi isa ka opisyal, nga ginakurdam ka kay daw unpopular ang ginpasar mo nga ordinansa ti ang tendency cambio ang panindugan mo nga amo na dumatras kat hindi na pwede kay it was already approved and done by the collegial body. Hindi lang na kay imo kundi ina bilog na nga miyembro sang konseho. Tiyan mo ning natabo. Now, because may mga runong gin-approve, ang lesson diri guro nga ti amo ni dapat tun-an ni kon ang mga kahoy nga ginpangutod bla no para sina mga runong nga gin-issue halin sa barangay ang para sa indication singkang. Ang barangay sila nga nagatag kami approval kag runo ni si ila because sang resolution kaya amon pag-insindi sa nga sangalang ang pangutdon ti ara kay bilog gali nga punuan sang kahoy. Tiyan mo na ang mga konsekwensya, no? Anyway, lantawon ta niya, no? Ang mga update, naklaruhan naman to actually sa tunga ni Councilor Archie, kag ni Councilor Wilson John Gamboa. Ang gin-react mo lang to ni Councilor John, kiti, muna bala na daw Poncio Pilato. Kaya siling ni, sa politika, siling ni Councilor Archie, do, hindi ni Battle Royale, alain niya. Lain man yang kung sa mga radio station blaya yang Bacolod City ara sa EM band may masulod iya nga sa FM sila iya ang modulation nila o kung nangilay nga pag-transmit ara iya sa FM tindi magbungguan na lain siling Councilor Archie sadya ni kido bilog nga probinsya kontra Mayor Bing pululihan les Mayor Bing no grabe daw Allah tiyan mo na linagumba sa politika. Ingagawon ko lang niyo, kay may operation di bla sa aton sa Negros Occidental, pero actually nag-operate di team from Cebu kay top pag-insindi ko do top ini
top 9, no? Number 9 most wanted person sa Cebu province. Tina-arrest diri sa may Silay. Ang mga nagpatigayon sa operation, isa diri ang iya sang Regional Special Operations Group. Ang nagpamuno kilala ginaton Police Major Antonio P. Benitez Junior nga during sang COVID nga problema to sa Cebu, isa man siya nagkadto to, pero i-check ko na bala siya kay paano ni na materialize ang ila operation. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Major Antonio Benitez. Why pa ni siya nag-Lieutenant Colonel? Sir, good morning. Good morning, Si Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod. Why ka pa nag-Lieutenant Colonel, sir? Wala pa, sir. Wala pa. Ate, i-promote ka umpisa subong Lawag ko lang doon idlaw kasi mo kadugay na wait na magkita ay. Sir, ano ni Mantalas, ano ning operation yung kagpaano tani nadakpan ang top 9 most wanted person nga taga Cebu nga diriya nagpanago na di siya sa Negros sa Barangay Ilopez sa Silay? Hindi siya dugay na may ginapangita dito sa Cebu. Wala siya matipan. So, na-monitor natin. So, nagpungko kita dito sa Special Operations Group nga may isa ka wanted person nga dali na nagapanago sa Bacolod. Sa Negros, actually, sa ilo ni siya. Ang last location na muna ang Silay. Okay. So, murder ang kaso niya dito sa Cebu? Murder niyang kaso dito sa Cebu mo niyang warrant. Okay. So, pag-operate naton siya, may mga recovery pagali ka mo, sir? Muna ang initial information sa aton na pumuluyo dito sa area nga initial nag-process ang firearms. Muna again, planuhan dito sa Special Operations Group ang pagsulod niya maging safety man ang tropa, kag safety man siya. Okay. So, na-recover sa iya, isa ka caliber 45 with magazine, may 7 ka live ammunition, may fragmentation, grenade, pa ba kung sumigabong granada, nilikado guling team yun eh? So, muna sa pasalamatan natin sa Diyos, nga wala na tabo na. Pero sir, why man resistance sa iya? Why man siya nagbato? Sa aton pagsulod sa iya area, nakibot siya. Nga gulpi lang pagmuklat niya sang mata niya ara na ang members ng Special Operations Group kaya tubang muna wala na sa nakabato. Ay, see. Pero dira sa Silay, ano ning ginobraya da, sir? Ano ning trabaho niya da, samtang katinerda? Actually, wala na siya na trabaho, nagapanago na nandun siya sa area. At wala man siya nag-engage sa miskin anong trabaho da at may live-in partner na da sa area. May live-in partner. So, why man siya sang involvement? Most likely, mga cases o kung mga crime nga nagaluntad sa aton? Gina-check pa na natin since may na-recover siya iya possession niya firearms. So, i-subject natin sa laboratory ang iya firearms kung nagamit sa krimen. Nagkalanabo ang krimen din sa area natin. Aha. Pero sir, karon i-forward, ibalik ni siya to sa Cebu. I-inquest pa siya na sa iyang kaso violation ng kontrabando nga nakuha sa iya, then dalon siya sa Cebu sa korte. Okay. Sige. So, congratulations sa inyo siningat team. Good luck sa imo, Major Benitez. Halong gid permi, kag God bless sa imo. Salamat man ka, God bless. Ayos, ati operation nila, nanago lang na may live-in sa Silay. Tiyan mo na monitor sang Regional Special Operations Group. Na-aresto, nakuhaan pa sang armas. Si Lucrecia Gabo Bugna, sing Aksyon Art, good morning, listening from Barangay Felisa. Kung amo gali siling niya, nahadlok si Benitez kay Mayor Bing, kay nidya pa mangayo reinforcement sa iban nga mga city para pulihan. Aksyon Art, good morning, listening from Felisa. Why maguro nadlok ka? No, galing nagpakita lang to support ang iban sa kay Mayor Bing. Sige sadya ni gani. Sino imo ginasuportahan, imo na iya, no? Ay imo na iya dapat suportahan gid. Kung diri ang ginabantayan ko, ini mga politiko bla nga way loyalty sa ila partido kag sa ila sinigrupo,
Manang iba nang ginalingling niya kung pila ang partida mo. Tiyan mo ni mga delikadong politiko kay kuno nali malinglingan nilang piyak na daw dako-dako tong bunbunan nga sa gipit nila. Diba si kung sumaylo bla? No? Ang loyalty kung kaisa sa partido ni nagakadula mo bangod sang ginapaabot nga partida. Ay kalain. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, I'm Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan natin masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin
sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Ayos, sang nagapamangkot gali si Arnold Abalye alias Boboy. No mo ni siyang nadakpan, 33 years old.
taga Mahawak, Madilin, Cebu. Morning top 9 nga dira siya na tikma sa may area sang Lopez or Barangay I. Lopez sa Hacienda Pula. So, grabe ba? May criminal case number B-07807 bangod siyang kasong murder, no? Gina-check pa sumong, ginabawian ni siya pusil. Ipaidalom sa lab, base kung nagamit. Balagag, kalawig na yung mga background niya sang diri siya sa Negros. Kung bala na involved man siya sa iban pang case, no? Pero ang monitoring sang Regional Special Operation Group nga panago gid lang ang purpose niya di. Why na kita time sa aton sining nga pagpangalagan. Now remind lang kamo para at least ang aton lawas ya kondisyon wa gid problema sa anuman nga balatian. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule amo ning gina-recommend naton makabuligid agon magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Take note damo ni sang vitamins and minerals nga nagapabakod gid ang ginadirect gid amo ning aton nga immune system kag resistensya sa lawas. Ang nami sini kay ang Dr. Alfred sa kunang mangosteen super variety gid kag only Dr. Alfred S. Villarico ang may kaugalingon nga plantasyon no sa super variety nga mangosteen diri sa bilog nga Asia. Kag nami gid kay sa siya lang ni nga produkto ang may approval sang FDA sa saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!